Eto mga idol, may mensahe po si Mayor Basti Duterte dito po sa ating administrasyon ngayon. Eto mga idol, para hindi na magtagalan pa, pakinggan na po natin kung ano po yung magandang mensahe ni Mayor Basti Duterte dito po sa ating administrasyon ngayon, lalo na dito kay PBBM. Kaya pakinggan na po natin yan mga idol. Kami lang tatlo, ni Kitty, ang kapatid ko si Pulong, at saka ako. Okay. Kamusta naman po si Tatay? Dahil uhaw na uhaw talaga kami sa balita kay Tatay. Buhay pa naman siya. Pero hindi sa yung dapat na yung isang tao na ganun yung kondisyon niya sa edad niya na dapat nasa isang detention center. You know what I mean? Yeah. Sa kalagayan niya, at saka na lang natin i-mention yung anong contribution niya sa Pilipinas. Wag na lang yun. Yung kalagayan niya lang yung iisipin at kalusugan ng tao. He's already 80 years old. Tapos ganun yung treatment ng Philippine government. The head of state is Bongbong Marcos, di ba? Ganun yung treatment niya sa tao. Another one, I do not know if this will go well with the Dutch, pero you are very sensitive when it comes to human rights. So sana maisip nila rin na they should open the debate. Yun lang naman dapat sana. Wala naman, we're not against, kung sino man nagpapatakbo or this place of this country is allowing it to happen, but they should open up the debate to put an 80-year-old individual na medyo may problema na sa kalusugan, may mga sakit na rin, na bakit nandyan siya at ano ba talaga yung kasalanan niya. Because kung ako tatanungin niyo, if it is a war against drugs, kasi yun yung dahilan ng mga who is opposing him. Kaya nandito sa sino ba ang tinatamaan nun? If you are against drugs, di yung tinatamaan nun yung mga nagbebenta, mga pusher, mga drug lord. So paano sa naging mali doon? Because he wants to save the victims of these people. So ano kasalanan ng tao ngayon na nandyan siya sa ayun na magalit? Ano pong napag-usapan nyo? Ano pong napag-usapan nyo po ngayon sa Dalao? Wala naman, mga nangungumusta lang sa Davao. Sabi ko, traffic. Kasi hindi naman nagre-release talaga ng budget yung legislatura natin. Walang budget yung DOTR to go through with the Davao bus system. Mga ganun pa. Trivia lang naman. Tapos, balita sa pamilya. We're talking about mga apo niya. Wala naman masyado. Wala pong current affairs kayo na pag-usapan sa politika sa Pilipinas. Wala naman. Wala mang mga bagong ngayon na mga bagong tawag dyan. Yung nabubuking na mga kabit pala o dyan ng mga artista. Sige po, questions po? Mayor, good afternoon. Wait lang. May iba po tayo. Salamat po sa update kay Tatay Digong sa araw nito. Yung comment po, Mayor, tungkol po sa ongoing investigation sa flood control projects. So anong basa ninyo dito, sir? Sa tingin po ba natin mapapanagot ang mga nasa likod ng katiwalaan kaugnay sa mga nasabing proyekto? Alam nyo, tingin ko lang ito. Okay man, sabihin na natin. Kasi si BBM kasi, akala niya mabango siya sa ginagawa niya. When in fact, sa chain of command, siya yung nasa taas. And for the past 3 years, he allowed that to happen. So whose responsibility is that? So ngayon, mag-e-expose siya na kunwari ng mga congressman niya na
under din naman sa kanya because you're the president. Ikaw pumirma ng budget na yon. Tapos ngayon, sisisihin mo sino? Yung mga nagpasa ng ano? Bakit? In the first place, bakit mo hindi sinigurado? Kasi pinagyabang mo yan sa pangalawang zona mo na may 5,500 flood mitigation projects ka. Tapos ngayon, nagkaganon. Tapos sisisihin mo yung ibang tao. Ikaw yung presidente, you're the executive ng buong bansa. Responsibilidad mo na yun. If there is someone to blame, that will be him. Okay naman, kasi yung mga ibang politiko ngayon, ginagawa din nilang plataforma. Kasi magalong, nag-a-align sila, but yung kinakalaban nila are the congressmen. Why not ask, or question the president himself? Correct. Kasi dinadivert tayo dyan sa mga congressman na yan, cooking show ba? But, sino man yung responsable talaga ng lahat? Sino pumirma ng budget? At sino implementing agency? It's DPWH, that is under the president. Correct. Mayor, ano masasabi niyo doon sa sinabi ni ni BBM na useless? Itong mga nakikita niya. I think yung nakikita niya useless daw yung mga proyekto. Kasi useless na nga. Kasi useless na. Maging useless talaga yan because wala kang directive eh. Dapat simula pa lang ng termino niya, he should have said and instructed everybody, umayos kayo. Huwag niyong galawin yung pera ng taong bayan. Kasi yan, tayo lahat, magbabayad ng buwis, lalagay dyan, gagawing infrastruktura, kailangan maayos, walang masisira dyan. Ano ang unang ginawa niya? Dinismantle niya yung PACC. Yan yung watchdog ng corruption. Oh. So, who's responsible na? Siya. So, itong mga nag-iingay ngayon, that is yung sumasakay sa plataforma, kunwari ng presidente na may expose siya, you ask the president himself. He is the only one who can fix this. Hindi yung pagtuturo niya sa mga congress, it will not fix anything. It will not fix anything. And, isa pa, 3 taon na siyang nakangangalang, kaya nangyari yan. So, kaninong kasalanan yan ngayon? It will only happen if you allow it to happen. Ngayon lang na gano'n na, tapos wala yung tawanan ng utang igit yung Next question. Next question. Mayor, di ba sinabi niyo na may kasalanan talaga yung DPWH? Pero bakit kaya sa tingin niyo until now hindi pa niya sinisibak si Secretary Bonoan ng DPWH? Ganito yan. Ang tingin ko lang dyan, pag yan yung issue na yan, nawala lang na parang bula. Kasi ginagawa niyang press release yan PR stunt niya. Na pupunta sa doon, gano'n, may nangyari talaga. Tapos walang makukulong na congressman o kahit sinong politiko, walang makukulong sa mga flood projects na yan. Ibig sabihin, palabas lang yan lahat. Diba? O kung serious talaga siya, sabi niya na, diba? Alam niya, may tinuro na siya, may mga pangalan ng mga kumpanya ng contractors na in-expose niya, then why not file a case? Kung talagang gusto mo ipakita sa tao, okay, you want to redeem yourself, kulong ka dyan, kahit isang congressman lang. Ayun mga idol, so siguro naman baka naman matauhan din konti dito si PBBM dito sa mga mensahe ni Mayor Basti Duterte. Baka naman matauhan, baka naman isipin din niya lahat ng mga sinasabi din ni Mayor Basti Duterte, totoo din naman lahat, no? Kaya siguro naman lahat naman ng ating mga kababayan, ang ating mga kababayan DDS, ating mga idol dyan, alam naman po natin kung ano po yung katotohanan talaga tungkol po dito sa likod po ng flood control. Lalong-lalo na dito sa nangyari kay Tatay Digong. Kaya sa lahat ng mga DDS, tuloy lang po tayo at ipagpatuloy po natin ang ating laban para kay Tatay Digong.
So, saludo po ako sa lahat ng mga DDS.